kasi mahina lang kaduelo. Alam kong inaabangan nyo pero para sa hinahangad kong pwesto, wala akong ibang ilalabas ngayon kundi 100%. Sayang lang natalo, no? Maganda sana yung intro na yun, no? Kaso natalo eh. Kaya yung dream match nyo sa kanila ni Sixtet, huwag nyo nang ipilit. Ibabalik kita sa flip-top kung gusto mong manatiling undefeated. Ngayong winawasak ko ni Simot, isusunod na kita Sixtet. Pagtapos nun doon nyo sabihin na yung PSP scripted. Pumunta ako dito para ibadibag yung mga putapete nyong idolo. Hindi ako sumali para sa pera. Kukunin ko yung titulo pagkat higit pa sa milyon pag kayo si-7-0 ko. Eto guys, like, man, legit ha, malakas yung intro. Pero pala, ang problema is, wala pang punchline doon na ikakasira ni Mot, okay? Kumbaga wala pang knockout punch doon, okay? At dahil bawal si Akata sa Davao, ako kukuha ng ROI! Maganda yung sigawan, no? Pero ang problema kasi, wala talagang linya doon. Yun lang vibrator, yun lang angle line yung sumuntok kay Mot doon. Pero yung iba is parang selfie bars lang, ganun. Bossing! Kamusta ang buhay-buhay? De. Binibiro ko lang to. Medyo may resemblance ng si Bonjing, pero unti-unti kong natanto. Ba't ko pa tatawaging bossing? Di naman malupitong kaharap ko. Tulad nun guys, simpleng-simple lang, pero tumama. Hindi malupitong kalaban. Okay. Si Kupal ka ba, boss? Unang laban niya sa tournament, minura-mura airmat niya on stage. Galit na galit, inaway. Sunod na laban, ginawa niyang pangsagip, gamit na gamit sa pakay. Ano yan? Pagtapos magrebelde, biglang sa gera, alay? Oh, nasa Mindanao tayo ngayon, ilabas mo na ulit yung MILF mong nanay. Tulad nun, Mel. Ang sakit nun. Mel. Di ba? Nakita nyo yun, guys. First two lines, rekta agad kay Lanzetta, tinamaan agad. Doon pa lang lamang na ng 2 punches si Mot, kaya pala. Teka. Rebelde, gera, MILF, nanay. Isa lang yung lumalabas. Ngayon, alam ko na kung ba't mo hinahamon yung batas. Kasi yung tatay niya, kakababa lang ng barko. Kumantot ng puta sa gapono, nakabuo sabay takbo. Kumantot ng puta sa gapono, nakabuo sabay takbo. Oh, ba't di mo pa napagtanto? Sinadya kong mawala kasi alam kong papahanap mo. Sobrang effective ng starter fake doon. Napaganon nga si Lanzetta. Napaganon nga si Lanzetta doon eh. No? Gusto ng crowd na ma-choke si Mot doon dahil nagsigawan. Parang alam nyo na, nag-expect na yung crowd na ma-choke. Pero man, tingnan nyo yan man. Round 1 talagang Mot round 1 guys. Hindi pa tapos pero Mot na yung round 1. Yung boses gayang-gaya, garalgal at malagong. Pero munting paalala, si Mami Ani, single mama, sana gets nyo na ngayon kung kanino nito minana yung vibrator na naka-on. At ang kahirap... Alakas nun, man! Ano? Puro damay nanay ba yung angle? Huwag kang maratel, Brad. Yan ay karmang dapat mong i-handle parang writer's block. At yung sinakripisyo mo bilang rapper, ibabalik din. Men, dapat i-handle nyo yun. Bakit? Kasi bakit sinama-sama mo ba yung mama mo, men? Yung iba ayaw masadama yung pamilya nila, eh. Dito si Lanzetta, sinasama pa. Mong i-handle parang writer's block. At yung sinakripisyo mo bilang rapper, ibabalik din ang battle rap. Kaya kung ginamit mo yung airmat mo after, tanggapin mo yung aftermath. Sobrang layo nun guys, round 1, ganun no, ganun yung round 1 no. Handa na ba talaga kayong mapanood ko in person? Na-expose natin yung baliktaran niya na wak kasi nga bulok kanyang version. Na ginagamit mo lang yung ganung tugmaan para makabuo ka ng tension. Yung mama gagawing am-am kasi yung bata gutom sa attention. Iko-connect sa nagwawala tas irarime sa fukuda.
Yung style ko parang batang nakadede kasi nakasuso ka. Tapos yung ilaw ng tahanan, gagawin mong kandila sa larawan. Hanggang bulanset ang Putang ina yan, men. Eto malakas to, men. Hay. Yung mga tao bilib sa style mo. Pero dito guys, sinimplihan lang nila Zeta. Tignan nyo, men, ganito. Pinakita nila Zeta dito na hindi kakaiba si Mot, okay? Tingnan natin kung gaano ka-effective. sa larawan, hanggang yung lanset ang makananay daw ay hindi makayanan. Ganun ba yun? Paulit-ulit? Iisa lang yung trip? Ginagamit baliktaran parang iisa lang yung brief. Yun. Ano yung daldal? Gagawin mong ladlad para yung mga masa nalilito? Pwes yung las-las gawin mo mang salsal, tinapos mo lang sarili mo. Parang nakaraan ko lang laban. Nag-snitch tsaka to. Kaya kung gusto mo ng baliktaran, lahat kayo ilalaglag ko, tangina nyo. Eto isa, bakit lagi nilang tinitira yung baliktaran ni Mot? Para sa akin ang kinalakasan ni Mot talaga is lahat ng bars niya, puro punchline. Wala siyang selfie bars masyado. Puro talaga punchline, bars per bar, per bar, may punchline talaga. Tapos, hindi pa ulit-ulit yung angle. Yun yung mga napapansin ko sa laban ni Mot. Tapos, hindi pilit yung mga wordplay niya, ganon. Paano kung yung style tol ng yung idol nila Ruko Holo gamit? Ayaw mo na. Paano kung yung style tol ng yung idol nila Ruko Holo gamit? Ito sobrang solid to guys, tangina. At pumabol, wag humabol, di nag-oo ganit. Tila boso o sobalit, tigado o noo dagit. Saktong rifle sa yung eyeball, kita mo to? Automatic! Napausi Mot, no? Ito yung sobrang lakas dun guys. Knockout punch yun. Ang problema dito guys, okay, yung Alien Zeta kasi eto whole round niyang round 2 niya, numiikot niya lang yung angulo sa style ni Mot na baliktaran. Tungkol lang sa baliktaran. So, boom. Parang kukulangin talaga yun. Parang madali lang tibagin ni Mot yung round 2 dito ni Lanceta. Kahit malupit naman talaga. Pero ito kasi guys, based sa judging kasi, based na nakikita ko sa mga nananalo sa flip top, yung binabisihan ng judge is yung punchline. Yung dami ng punchline, dami ng angle. More na madami kang punchline, the more na madami kang angle, yun ang panalo. Kung nakikinig kayo sa mga explanation ng mga judges, lagi nilang sinasabi, panalo si ano kasi madaming punches, madaming angle. Like, alam niyo na. Like, kung tignan niyo yung mga judging, ganyan talaga kadalasan yan ang sinasabi nila na malakas yung round 1 ni pero umiikot lang sa isang angle, kaya binoto ko si like parang ganon. Pero hindi niya na kahit saan pa mandaling, yung kabaliktaran niyang galing, kaliwat kanan man dating, walang talab sa may talas na kabilaan ng talim. Kaya alam niyo na, Tara nun, malakas yun. Problema, hindi talaga tumama kay Mot. Pero maganda yung creativity ng writing. Doon tayo kung sino talaga sa amin matindi. Parang bumising ka sa bangungot, umiiyak, humihigbe. Ano, kabaliktaran pa rin ba ang panaginip? Ang sagot ko dyan hindi. Dahil itong napaidlip ngayong gabi sa aking pilde. Okay, binaliktad yung idlip pilde. Okay. Kasi yung talo sa Bisaya is pilde. Kasi nakipagkasundo sila sa dami ng bilang ng linya na susulatin. Kasalanan ko bang tumupad sa usapan na nagawa nilang dayain? Kasi kung mas mahaba yung mga rounds nila, talagang magmumukhang mas marami yung nasuntok nila sa akin. Parang ikaw, usapan natin 48 to 50 lines. Tapos yung rounds mo ang haba. Kaya pala sa messenger, puro ka paalala. Inantok abadong mandaraya. Pues wala na akong pake sa opinyon ng mga leche. Lalo na kung di nyo naman alam yung nangyayari sa likod ng lente. Tangina ang ingay! Pero yung suntok ang hihina. Kung i-rate nyo, 4-bar setup na marahan, sisigaw pa dahan-dahan, dulong punchline, babagalan, sabay goofy face. Yan ba yung bagong disenyo na Lanceta? Breakdown. Okay, binekdown na
Hindi mo, totoo yun, men. Yun ang sabi ko. Ba't parang duplicate, bro? Eh, ganyan na ganyan din ako bumanat ng mga rookie days ko. Oh! Kaso yung mga linyahan nito, ewan ko sa'yo. Ika-ani mo'y pilay. Panggap ka na sa nagawa ng lanseta. Ba't ba ang dami mong singit-singit? Masabi lang siksik, paulit-ulit yung mga giit-giit. Oh. Sinisigaw pa ng pilit-pilit. Pag pinakinggan, parang ang sikip-sikip. Tangina, men. Yung angle na ginawa ni Lanceta sa round 2, ginawa din ni Mot dito sa round 2 niya. Okay, dito natin ito makikita. I-compare natin. Breakdown ng parehas estilo. Okay, breakdown nila yung mga estilo ni Lanceta, estilo ni Mot. Okay, let's go. Tingnan natin kung sino magaling ma-breakdown. Pilit-pilit. Pag pinakinggan, parang ang sikip-sikip. Pag nagsusulat ka siguro, all caps, tas dikit-dikit. Ginusto niya na ring maging isa sa kamao. Kumulab kay Tats, baka mailakad, kaso di rin nasalo. Kasi si Arik di pumayag hanggang... Tulad nito, change angle agad, okay? Change angle Sa agad. naging tanggal na to, yung uprising hindi nagbukas palad, yung pa naging sampal sa'yo. Oh! Ano, masakit? Okay. Pues balik tayo sa reseta, baka sakaling gumaling. No. Kaso mas lumalim lang yung soup. Di ba? Ano yun, guys? Ganun si Mot mag-isip. Kada bara may punches talaga. Pumunta talaga sa punches, man. Gat nung nagkapit patalim. Ngayon si Enigma lagi kinukupal sa mga linyang matabil. Parang reseta nga yung sulat, laging may arik sa papel. Anong katwiran mo kay sir? Hindi patas yung bayaran sa liga? Eh nasa wak ka na tir? Yan, hinilera ka tuloy ni Enigma kay nakrak at kahir. Malaking bayad yung request kaya mabilis din na nag-flop yung karir. Oh. Nakuha mo nga yung TF paalis sa Ingles, get the fuck out of here. Oh! Pero si... Okay, yun yung story yan. Kaya pinaalis si Lanceta, okay? Pero hindi natin alam kung totoo ba o hindi. Pero maganda pagka-execute ni Mot yung angle na yun. Simula nung nakalas, yung kakupalan, dumalas. Hinayaan kung di naman kawalan. Ayan, kawalangyaan yung lumabas. Oh. Bakit? May beef ka dun kuno? Pagtapos ka, bigyang pangalan? Yung malaking dahilan kung ba't ka nabuo sa ibang liga mo, sinisiraan? Oh. Sa bagay, kapag gawa-gawa nga yung gulo, talagang malakas pagkakitaan. Oh. Kung walang utang na loob, sa palabas na lang binabayaran. Oh. At ang bago niyang pinapangalandakan, ang bagong hari ng tugma. Taas ng gustong maabot. Oh. Pues papatunayan ko sa'yong hindi yan tumutugmang pasok. Okay. Kasi kinurunahan yung sarili. Ibang natot na bubuang. Dapat sa'yo nananahimik o itulog mo na lang. Kasi ang laki ng ulo, puro buhat ng bangko, di naman kaya bitbitin. Ngayon tuturuan kita magpakumbaba, sana wag mo dibdibin. Kasi di ka ba kinikilabutan? Ang dami mo ng olats. Diyan sa estilo mong paikot-ikot lang, puta sayang ka sa oras. Oh. Kaya mag-isip ka kahit konti. Di ka pa kilalang alamat o nagmarka sa ganto. Diyan ang itatak mo sa kokote, mahiya ka sa balat mo. Oh. Kasi astang malakas to, pero yung angas tumutupi. Madalas mang asar, mangunsume. Pero pag hinamon mo naman ang pisikalan, biglang bata pa ako. Oh! Ano, focus ba yung kadali niya? Yan ang bagong baliktaran ko ngayon. Sa aksyon ko pinakita. Sipin mo yon, dinaan ko pa sa selebrasyon para lang sabihin wala kang tira. Ito. May na yung round 2 ni Mot doon. May na. Okay, round 2 guys. Round 2 Lanceta pa din. Like, maganda pa din yung round 2 ni Lanceta. Iba pa rin yun, man. Lanceta na may round 3 dyan! Kahit gustuhin pa ng mga fan, aanhin nyo yung Lancetang desperado kung lulutuin din naman. Time! Oh! Time! Time! Kita mo? Rinig mo? Kung gaano sila kalungkot? Alam mo ba yung kinakain mong galing sa nakaw, paano mo yan nalulunok? Di ba tamang tahimik siya ngayon? Para mawala dahan-dahan yung tunog? O sadyang alam mong yung mga bayag na hurado yung bahala sa yung magpalusot? Mga alaga ni Arik! Arik, alaga mo! Tanong ano nangyari? Di mo naman pwedeng sabihin
sabihin kay Enigma na kaya ka nandito kasi si Pibo sa iyong kumpare. Ano flip top? Tunay lang ba mananatili? Ba't nanatili itong kunwari? Ako kundi lang ako ban sa may flip top, sa isa buhay ako sasali. Kasi kung talagang mahal nyo si Arik, ba't wala nga yung mot na sa may flip top na napapanood? At kung talagang mali kaming tagagabo, ba't nung lumitaw kami sa PSP, bigla kayong nagsisunod? Kami pinabayaan ni Enigma, hinayaan kusang lumubog. Kayo buong pusong inalagaan niya yung sinong walang utang na loob. Solid yun namin. Kaya pasensya, Arik. Real talk ha. Pero oras na para Mautak na angle yun. tabuin yung mga nasira. Wala na akong maisip na dahilan para bumawi sa'yo, pero ito lang yung aking nakita. Yung sa wakas, yung 6-step at mot sa flip top nyo na ulit yan makikita. Dahil yung ninakaw ni Phoebus na mic chop, ibabalik ko na kay Enigma. Kayaan mo na lang lahat sa mga linyang komplikado. Congrats, pag-upload ng laban, malaki rin yung chance mo manalo. Kasi pang internet yan lang katha mo. Sa replay na lang magarbo. Ako sa mismong ganap, pumupuntos yung sapak sa nanonood tsaka hurado. Kumbaga sa live, ikaw yung pay-per-view, ako yung sa mismong harap ng entablado. Dun pa lang, alam mo na kung saan mas napapamahal yung tao. Man, first two lines, tapos Speaking of na. pay-per-view, 100%. 100% yan ang lagi niyang dinudulog. Basta ilaban niyo si ganto, si ganyan. Tapos freestyle na yung ibubuod. Kaya anong gusto niyo ng 100%? Huwag mo gawing tanga mga nanonood. Pinapaangas mo lang yung mga salitang babawi ako sa susunod. Kasi kung meron ka talagang 100 power, dapat kada laban gawin mo na lang, brother. Buti pa yung pay-per-view ng PSP, talagang 100, lahat na ng battle. Hindi katulad mo, ang daming palusot. Sa bagay, di mo nga kayang dumirekta ng atake at suntok. Ang dami pang pasakalye para lang yung mensahe manuot. Kaya pala ang hilig mo sa beatbox. Ang daming pautot. Biglang nagbago yung estilo. Naging intriga na yung tipo. Yung dating technical, pangangalkal na yung technique at naging showbiz na yung bisyo. Kasi mula nung mawala yung init niya sa flip top, sa sunugan na nakibaga. Tinitira si Enigma sa katwirang di raw siya nagpapabata. Kaso yung kumugan biglang lumisan, ngunit di siya naantala. Nung sa PSP lumipat, si Luni naman yung ginambala. Di nyo napansin, sa malalaking pangalan sinasagi yung patama. Paandar para uminga yung karir at mas humaba. Habang umu-overtake ng liga, kada tawid patay bahala. Kaya paanong di magkaka-impact yung mga linya mo sa gasa? Kaya nga, nung sinabi niyang nakakulong si Balakid, si Sak na pareak parang nagulat sa detalye. Kasi di naman talaga nakakulong si Balakid, nagparehab lang ng sarili, yun ang lihitimong nangyari. Sarili niyang kaibigan, siniraan yung imahe. Makapag-semis lang si pare. Alam niya kasing di kayo nagfa-fact check kahit X na yung sinasabi. At last, sabi niya kanina, humina na daw masyado. O baka mas kailangan ko lang yabangan. Pues 15 panalo, pinakabatang kampyonato, nakabakat na sa pangalan. Kaya nga lahat kayo gusto ko matalo, pero di yun yung sapat na karangalan. Kung di nyo naman kayang tapatan o mabago yung naitatak ko sa kasaysayan. Sa Pangil, Davao City, Matira Mayaman. Ang mananalo dito, mag-a-advance sa finals ng Matira Mayaman at magkakaroon ng pagkakataong magkamit ng 1 milyong piso at Diamond Ring. Ang boto ng hurado, 6-1. Panalo si Mot!